Sumapit na nga ang SAT, masama pa rin ang pakiramdam ni Jin Hyun. Og. Ang lamig, nakabukas ba ang heater? Masama ang kondisyon ko. Naghahanda naman na ang ibang estudyante. Umiinom naman ng gamot si Jin Hyun. Mukhang handa na ang lahat. Di ako maaring matalo sa kanila. Napansin naman siya ng dalawa. Jin Hyun, ayos ka lang ba? Mukha ka ng bangkay. Ayos lang ako, sagot naman ni Jin Hyun, pero sa isip nito. Tiisin mo lang kaya mo ito. Kahit pamamatay ako, di na ko mag-aantay pa ng isa pang taon. Nagsalita na nga dito ang examiner, itabi nyo na ang mga gamit nyo. Ipapasa ko na ang exam. Hanggat hindi sinasabi, wag nyo itong buksan. Ang pandaraya ay hindi pahihintulutan. Napansin niya naman si Jin Hyun. Teka, ikaw, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka okay. Sagot naman ito. Ayos lang ako, simulan na natin ang exam please. Pero, sagot naman ng guro. Seryoso ko. Papaalam ko agad sa iyo kung lumalala ang pakiramdam ko, sagot naman ni Jin Hyun. Ipaalam mo agad sa akin kung may mangyari, sagot naman ng guro. Sang-ayon naman dito si Jin Hyun. Nagsimula na nga ang exam sa Vocal Language Comprehension. Sa isip naman ni Jin Hyun, ang SAT Language Comprehension at Math ay mas mahirap kesa sa normal. May mga narinig din akong mahirap na tanong, natatandaan ko kahit 20 years na ang lumipas. Well, kung di ko maalala yan, ibig sabihin walang kabuluhan ang pag-aaral ko. Patuloy naman na sumasakit ang tiyan ni Jin Hyun. Unti na lang. Hindi sa susunod na taon. No way. Nag-aral ako ng 8 years para dito, pero kailangan ko pa ulit ng 1 taon. Di ko matatanggap yan. Kaya ko kapit lang. Natapos na ang second exam sa math. Nanghihina pa rin dito si Jin Hyun at natutulog lang sa mesa habang lunch hour. Di ko kayang kainin ang baon na ginawa sa akin ng aking ina. Lumapit naman dito ang dalawa. Jin Hyun, ayos ka lang ba? Kailangan mo na atang pumunta sa ospital. Tama, hindi ko mukhang okay, paano kung may mangyaring masama? Sagot na si Jin Hyun. Ayos lang ako, at kung talagang nag-aalala kayo sa akin, wag nyo na lang akong kausapin at hayaan nyo na lang akong magpahinga. Sagot naman ng dalawa. Tignan mo Binubueset niya ko. May sakit lang siya, hayaan mo na lang siya. Nasa ikatlong test na sila, ang foreign language test, at namimilipit pa rin si Jin Hyun sa sakit. Napalapit naman ang guro. Anong problema? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sagot naman ni Jin Hyun, pero sa isip naman nito. Bueset, mas sumasakit ang tiyan ko kesa sa kanina. Hindi kaya na blood poisoning nako dahil sa ulcer. Kung blood poison ay kumalat na sa katawan ko, delikado ito, kung papatak ang dugo sa delikadong level. Kailangan ko na bang pumunta sa ospital? Pero sa tingin ko hindi masama ang ginawa ko. Hindi, ayos lang Wala naman akong ginawang masama. Naaalala ko ang ibang tanong 20 years ago, natatandaan ko rin ang pakiramdam na Pagkatapos ng exam na ito, kailangan ko pang tumagal para sa hall. Hindi ko itatapon yan. Mag-eye emergency diagnose muna ko. Ang paghinga ko ay ayos, ang pulso ko mga 130 per minutes, pero ang average ay 100 per minute, mabilis itong natibok. Carotid at femoral artery ay ayos lang din, ang problema ay ang radial at plantar artery. Ang pagtibok naman nito ay maayos, di pa naman emergency. 1 test na lang. Unti na lang, kailangan ko lang tiisin ng kaunti pa. Nag-aalala pa rin kay Jin Hyun ang babae. Ayos ka lang ba, Jin Hyun? Jin Hyun. Kim Jin Hyun. Nagsalita naman dito si Jin Hyun ng mahina. Ano? Sagot naman ng babae. Lapit ito kay Jin Hyun at sabi ni Jin Hyun. Ambulansya, bilasan mo. Sagot naman ng babae. Okay, kumapit ka lang, tumawag kayo ng Siyam-tuldok-wan, tawagin nyo rin ang guro. Namumuti na ang mata ni Jin Hyun at sabing. Tapos na. Pwede na kong magpahinga.
Nagising naman dito si Jin Hyun sa ospital. Anong? Bigla naman sumakit ang tagiliran ni Jin Hyun at dinatapas ang salita. Ito ay... Salita naman ni Jin Hyun nang biglang dumating ang kanyang ina na umiiyak. Salita naman si Jin Hyun, ina. Nagalit naman dito ang ina. Jin Hyun, inutil ka. Paano ka nakagawa ng gantong bagay kung saan buhay mo ang nakataya? Maarin ka naman mag-exam sa susunod. Kung may mangyayari sa iyo, ano sa tingin mo ang gagawin ko at ng iyong ama? Humingi naman dito ng tawad si Jin Hyun. Dumating naman ang doktor. Muntik ka na estudyante, alam mo ba yun? Meron kang stomach ulcer perforation at ang peritonitis ay gumagalaw na. Unting pagkahulpa, maaaring napakasama na nito, maaaring kamatayan dahil sa blood poisoning. Nabuhay ka dahil bata ka pa. Salita naman ng ina. Tama, sa susunod na gumawa ka pa ng ganito siguradong yari ka. Salita din ng ama. Ikaw, mag-uusap tayo pagkatapos mong makalabas sa ospital. Patuloy lang si Jin Hyun sa paghingi ng tawad. Patuloy naman ng doktor. Maayos ang kinalabasan ng surgery, makaka-recover ka na sa mga susunod na araw. Sa susunod na mangyari ito, huwag ka nang magpakatanga at pumunta ka na agad sa ospital. Salamat sa lahat, doktor. Sagot naman ni Jin Hyun. Sa isip naman ni Jin Hyun. Thank you Lord, naging mabuti ang lahat. Sa 5 pagkuha ko ng SAT, ito ang pinakamahirap. Matatandaan na 4 na beses nag-take ng SAT si Jin Hyun sa kanyang nakaraan buhay dahil patuloy itong bumabagsak.